Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ito po'y ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Minabuti lamang po namin na ibahin ang pangalan at lugar para na rin po sa kapakanan ng may-ari ng kwento. Pakinggan po natin. Nawala ang ina ng kasisilang pa lamang na sanggol. Nagulo ang maternity ward ng isang ospital. Ang mga nurses at helpers ay naging balisang-balisa sa paghahanap sa pasyenteng hindi pa man nakakapagpahinga ng sapat ay lumabas na ng walang paalam. At naulinagan yon ng ibang ina sa ward ang buong nangyari. At sila ay nagkaroon ng ligamgam. Umiiyak ang sanggol na iniwan ng ina. Pumapalahaw ito. Nilapitan siya ng isang nurse upang payapain. Binuhat ang sanggol mula sa kama at kanyang niyakap ang bagong silang at isinayaw-sayaw pa. Nang maghimbal ang nurse, nang maramdaman na ang sanggol na salo sa kanyang bisig at nakadantay sa kanyang dibdib, ay biglang lumaki at bumigat. Itinulak niya ang sanggol papalayo sa kanyang katawan at ibig na ihagis o ihulog iyon. Ngunit ang mga kamay nito ay nakasakal na sa kanyang leeg. Nakita ng nurse ang sanggol na nag-ibang anyo. Nagkaroon ng balahibo ang muka at mga bisig. Nanlilisik ang mga mata at nagkaroon ng matutulis na mga kuko. Hindi man lamang nakasigaw ang nurse. At nang matagpuan siya, ay nakahandusay na sa sahig. Dilat ang mga mata, duguan, at wala ng buhay. Ang muka at dibdib ng nurse ay tila isang karne sa tadtaran na hiniwa-hiwa ng matatalas na kutsilyo. Hindi kaagad maipaliwanag ng mga pulis kung ano ang totoong naganap. Nawala ang nagsilang na ina at nawala rin ang isinilang na sanggol na ayon sa sabi-sabi ay siyang pumatay sa nurse. Samantala, sa nayon ng Lagrimas ay kadarating pa lamang lula ng isang tricycle ang isang babaeng nakalugay ang buhok at tila pagod sa paglalakbay. Habang bumababa ang babae mula sa tricycle, ay pasakay naman sa sasakyan ding tinuran si Father Robert. May iilang taga-nayon ang nakapaligid kay Father Robert. Nagbibigay sila sa pari ng pasasalamat at magandang hangarin na siya sana ay magkaroon ng mahinahong paglalakbay at magandang kapalaran sa susunod na tungkulin. Sapagkat nagpasya ang puno ng simbahan sa probinsyang kinabibilangan ng Lagrimas na isara na
ang maliit na kapilya sa nasabing nayon. Kakaunti ang tao sa Lagrimas at lalong kakaunti ang tumatangkilik sa kapilya. Mula sa malayo ay nakatanaw mula sa bintana ng kanyang kubo ang albularyo ng nayon, si Tata Pepe. "Gunding, paalis na ang pare," sabi ni Tata Pepe sa kanyang asawa. "Natuloy ang pagsasara sa kapilya. Natitiyak kong malaya nang makapaglalaro ang mga masasamang espiritu. Mahabaging birin ng Lagrimas. Huwag naman sanang mangyari. Huwag sanang mangyari ito, Pepe," sagot ni Aling Gunding sa kanyang asawa. Nang gabi ding iyon, ay malakas ang ihip ng hangin. Tila may namumuong sama ng panahon. Marahil ay padating ang isang bagyo. Naririnig ng mag-asawang Pepe at Gunding ang pinto ng kapilya na humahampas sa dingding gawa ng malakas na hangin. Naiwan ni Father Robert ang pinto na hindi mahigpit ang pagkakasara. Pepe, halika nga. Halika't ikandado natin ang pinto ng kapilya," paanyaya ni Aling Gunding sa asawa. Agad na tinahak ng mag-asawa ang landas patungo sa kapilya. Inabutan nila ang pinto na hindi mapatigil sa bukas at sara dahil sa malakas na ihip ng hangin. Maingay ang salpok na ito sa pader at nakagagambala ang langit-ngit na mga kalawanging bisagra nito. Madilim sa kapilya, ngunit naaaninagan ng mag-asawa ang estatwa ng Birhen sa may dako ng altar. Malamang na ang estatwa ay mahuhulog sa lupa at mabibiyak kung magagayon kung magpapatuloy ang pag-uga dito ng malakas na hangin. Pepe, iuwi kaya muna natin ang Birhen habang sarado ang kapilya at habang walang paring nag-aalaga. Ikaw ang bahala, Gunding, tugon ni Tata Pepe. At makikita sa kadiliman ang mag-asawa na buhat-buhat ang imahe ng Birhen habang sila'y maingat na naglalakad pabalik sa kanilang bahay. Makikitang pinapagpag ng hangin ang kanilang kasuotan at balabal. Mula sa malayo, ang nakakatakot na atungal ng aso ay talagang maririnig. Sa isang bahay kubo naman, doon din sa nayon na iyon, ay magkasalo sa hapunan ang isang mag-ina, sina Cadolor at Veronica. Dumating galing sa Maynila ang huli, anak na babae ni Cadolor. Nang hapon din iyon, nagpasa Maynila si Veronica upang doon mag-aral sa kolehiyo. Ang kanyang pagdating sa nayon ng Lagrimas na walang pangunang balita ay ikinagulat ni Cadolor. Maganda si Veronica. May kaitiman ng kulay ng balat at napakaamo ang muka. Humigit kumulang ay 25 taong gulang siya. Balingkinita ng kanyang pangangatawan at katamtaman ng taas. Ang palatandaan sa kanya
ay ang maliit na nunal sa kanyang muka na nasa may ilalim ng kanyang kaliwang mata. Ayon sa kanyang ina, siya raw ay ipinaglihi sa Birhen ng Lagrimas, imahe ng ina ni Kristo na may patak ng luha sa kaliwang mata. Ang patron ng Nayong Lagrimas, ang imaheng inilikas ng mag-asawang Pepe at Gunding mula sa isinarang kapilya patungo sa kanilang bahay. Nararamdaman ni Kadulor na may problema ang anak na babae. Tila siya ay pagod at balisa. Babalik ako sa eskwela, inang. Makalipas lamang ng ilang araw. Sinamantala ko talaga na mabisita kayo habang nakabakasyon ang mga estudyante. Pahayag ni Veronica sa ina. Salamat naman, anak. At nakaalala ka. Bukas ay makapapasyal tayo sa parang. May mapipitas pa tayong mga mangga. Sana nga lamang ay hindi sasama ang panahon. Sambit ni Kadulor. Sa malamang ay hindi matutuloy ang binabalak ni Kadulor na pamamasyal sa bukid, sapagkat ng gabi pa lamang na yun ay malakas na ang hangin at may naririnig pang mga kulog sa kalayuan. Kapwa pagbabadya na may unos na dumarating. Ngunit higit na balakid kaysa panahon ang naganap ng gabing iyon. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Kadulor sapagkat narinig niyang umuungol si Veronica. Agad niyang pinuntahan sa silidang anak. Veronica! Veronica, anak! Veronica! Anak! Gising! Gising! Paulit-ulit na sambit ni Kadulor. Lumayo ka sa akin! Sambit ni Veronica. Boses na malaki at nakapagpapatayo ng balahibo. Malayong malayo sa nakagisna ni Kadulor na boses ni Veronica. Tila wala sa sarili si Veronica. Nakangiwi ang kanyang bibig. Dilat, ngunit nakatirik ang mga mata. Hindi rin maintindihan kung siya ba ay tulog o gising. Habang namimilipit siya sa higaan. Huwag kang makialam. Salitang lumabas muli sa bibig ni Veronica na ang tinutukoy ay ang ina. Huwag kang lalapit. Nahintakutan si Kadulor sa kanyang nakita at mga narinig. Ngunit pinilit pa rin niya na mayakap ang anak. Nadama niya na mainit ang katawan ni Veronica. Nagpumiglas si Veronica sa pagkakayakap at itinulak ang ina. Pambihira ang lakas ng pagkakatulak. Humagis ang ina at bumangga sa dingding ang kanyang likod. Litong-lito si Kadulor sa nangyayari. Ang naisipan niyang gawin ay puntahan kaagad si Tata Pepe upang humingi ng tulong. Nang makita ni Tata Pepe ang kalagayan ni Veronica,
ay alam na niya kung ano ang nagaganap. Agad siyang nagdasal ng malakas at inilantad sa harap ni Veronica ang isang krus. Matapos ang ilang sandali, ay huminahon si Veronica at nakatulog muli. Sinapian siya ng masamang espiritu, Kadolor. Sinapian siya. Hayaan niyo lamang siyang makapagpahinga. At sa umaga, ay babalik ako. At mag-uusap kami ni Veronica ng masinsinan. Pasubali ni Tata Pepe. May isa pang tao, isang dayo, nakadarating lamang sa nayon ng Lagrimas. Siya, si Baltasar. Isa siyang sikretong investigador na nagmula pa sa Maynila. Siya ang naatasang magbigay linaw at kalutasan sa kalagim-lagim na pagkakapatay sa isang nurse sa ospital. Hinuha ni Baltasar na may kinalaman sa krimen ang babaeng nagsilang ng sanggol bago biglang nawala. Napag-alaman niya na ang babaeng nagsilang ng sanggol at nawala ay taga Lagrimas. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nasa nayon na yun. Hiniling naman ni Tata Pepe kay Dolor na lumisan panandalian upang sila ni Veronica ay magkaroon ng malayang pag-uusap. At ipinagtapat ni Veronica kay Tata Pepe ang buong katotohanan. Minsan siyang ay nag-iisa sa kanyang silid sa dormitoryo ay may nakapasok na lalaki na hindi niya malaman kung saan nagdaan. Sapagkat hindi naman bumukas ang pinto, inakit siya sa pamamagitan ng magagandang salita at kung anumang uri ng panggagayuma na nagpawala sa kanya ng lakas upang lumaban. At ni hindi na siya nakasigaw pa sapagkat siya'y nasa pagitan ng isang panaginip at pagiging gising. Tata Pepe, nailugso ang aking puri ng lalaking hindi ko kilala. At sa aking panghihina ay hindi ko na naipagtanggol ang aking sarili. Salaysay ni Veronica na may mga luhang nagpupumiglas sa kanyang mga mata. Nagpatuloy pa sa pagsalaysay si Veronica. At paglipas ng sapat na panahon, ay nagsilang ako ng isang sanggol. Hindi ko matanggap na angkinin ng bata, kung kaya't iniwan ko sa ospital. May ilang gabi bago nangyari ang pagpasok ng lalaki sa aking silid, ako'y nagkakaroon ng masasamang panaginip. Ibig kong gumising at sumigaw, ngunit hindi ko magawa. Init na init ang aking pakiramdam at tila may yumuyugyug sa aking katawan. Pinayuhan ni Tata Pepe si Veronica na isuot sa kanyang leeg ang isang rosaryo na sa may dulo nito ay may nakasabit na krus.
Iha, sa tuwing may nararamdaman ka na ligamgam at magpapatayo sa iyong balahibo, ay dasalin mo ang orasyon na ibibigay ko sa iyo. Sambit ni Tata Pepe. Maraming salamat po, Tata Pepe. Sana lamang po, Tata Pepe, ay hindi malaman ng inang. Tugon ni Veronica. Pagdating ni Tata Pepe sa kanyang kubo, ay naroon at naghihintay ang isang mataas na lalaki na may kaputian at makinis ang balat. Mapagkikilatis na ang lalaki ay taga-syudad. Matipuno ang pangangatawan at may bigote. Magandang araw po. Ako po si Teniente Baltasar. Investigador po mula sa Manila Police Department. Pagpapakilala kay Tata Pepe nang hindi inaasahang panauhin. Ang totoo po niyan, may sinisiyasat po akong kaso. At sa pagtatanong-tanong ko sa mga taga rito, ay napag-alaman ko pong kayo po pala ang sanggunian ng mga taga rito. Hinahanap ko po ang isang babaeng nagngangalang Veronica de la Paz. At isinalaysay ng investigador ang krimen na naganap sa Kalalang General Hospital sa Maynila. Sa akin pong palagay, ay si Veronica de la Paz ang salarin. Paano pong ang isang kasisilang na sanggol ay maaaring pumatay sa isang nurse? Hindi po ba? Tuwirang ipinagtapat ng investigador. Napatingin si Tata Pepe kay Baltasar. Hindi mo malalaman kung ano ang tiyanak. Yamot ipapaliwanag ko sa iyo. Nasa ating paligid ang iba't ibang uri ng espiritu. Magkaminsan ay naghahangad ang mga espiritu na maranasan ang pagkakaroon ng katawang tao. Ang sinasabi mo si Veronica, siya ay hinalay ng isang makapangyarihang espiritu at nagpunla ng sanggol sa sinapupunan ng nasabing kaawa-awang birhen. Tiyanak ang tawag doon sa mga ipinanganak ng nilalang na babae na ang pinagmulan o ang ama ay masamang espiritu. Anyong sanggol sila at nagagayang iyak ng sanggol kung kaya't nakakaakit ng tao. Pagkatapos ay nag-iibang anyo. Lumalaki ang kanyang pangangatawan. Humahaba ang mga kuko. Nagkakaroon ng maraming buhok na tila buhok ng baboy. At kumukulubot ang balat. Nagkakaroon ng pangil. At nagkakaroon ng pambihirang lakas. Nakalalakad sila. Ngunit maikli ang isang paa. At kung mamalasin, ay katulad sila ng matandang lalaking iika-ika kung lumakad. Maaari din namang ang tiyanak ay nasa sinapupunan ng isang ina na namatay bago siya magsilang. At pagkalibing sa inang namatay, ay nakalalabas pagkakabaon sa lupa ang ibig magkakatawang tao na espiritu
na kung tawagin. Ang tinatawag na tiyanak. Tila namangha si Baltasar sa mga isinalaysay ng kausap na albularyo. Iniisip niya na kung ang kausap ay totoong may nalalaman sa mga sinasabing kababalagan sa mundo, o sadyang malikot lamang ang kanyang pag-isip at ang mga bagay na kanyang kapapaliwanag ay mga katang isip lamang. Baliwala ang baril mo, kaibigan, sa tiyanak o sa makapangyarihang espiritu. Kung ibig mong ipagpatuloy ang iyong pagtigil dito sa nayon at sa iyong pagsisiyasat, ay makabubuting maghanap ka ng bala ng baril na yari sa pilak. Heto, narito ang isang supot na bawang at takot ang tiyanak sa bawang. At tandaan mo, sila ay mapapatay mo lamang sa pamamagitan ng punglo na pilak. Payo pa ni Tata Pepe. Nagpaalam bigla ang investigador at mahahalatang ito ay pinagpapawisan at nagmamadali sa paglisan. Sa di kalayuan ay itinapon ng investigador ang supot ng bawang na ibinigay sa kanya ni Tata Pepe. Babalik na sa Maynila si Veronica nang kinabukasan. Kung ket ng gabi ding yun ay naisipan niyang sumaglit sa kapilya upang magbigay galang sa Birhen ng Lagrimas. At malaking sorpresa sa kanya na ang kapilyang nadatnan ay bukas ang pinto, madilim, at nagkalat sa sahig nito ang mga nilipad na dahon mula sa labas. Ngunit pumasok pa rin si Veronica. Lumuhod sa may altar at nagdasal. Sa di kaginsa-ginsa ay may humablot sa kanyang mga kamay at hinatak siya patungo sa isang poste ng kapilya. Ipinaikot ang kanyang mga braso sa poste bago kinabitan ng posas sa kanyang mga kamay. Ngayon ay hindi ka na makakatakas pang muli, Veronica. Sambit ng lalaking di pa naaaninagan ng bihag kung sino dahil sa madilimang paligid. Heto, sa iyong harapan, ang kaawa-awang sanggol na tinalikuran mo. Masdan mo siyang napupuot sa'yo. Banta ng mahiwagang lalaki. Mahabaging birhen ng Lagrimas. Tulungan niyo po ako. Nasambit na lamang ni Veronica. Wala nang may kapangyarihan sa kapilya na ito, sa nayon na ito. Kung hindi, ako, ang prinsipe ng kadiliman. Wala nang pare. Wala nang birhen. Wala nang sagradong krus. Hiyaw ng lalaki. Napagalit ang himig. Samantala, ay umiiyak na bahagya ang sanggol. Ngunit bago ang boses sanggol, ay nagbago ito. Naging magaralgal na boses ng isang halimaw na tila nagagalit din. Lumaki ang sanggol at naging tiyanak. Papalapit siya kay Veronica upang sakmalin ang kanyang leeg. Nagsisigaw si Veronica at ang kanyang tili ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos
ay may narinig na 4 na putok mula sa isang baril. Nakita ni Veronica na tumumba ang lalaking naglagay ng pose sa kanyang mga kamay at pati na ang tiyanak na nakaakmang pumatay sa kanya. Lumapit sa kanya si Tata Pepe na may hawak na rifle at ang dulo ng rifle ay umuusok pa. Naroroon din si Gunding na may hawak na sulo. Inilawan ni Aling Gunding ang 2 katawan na nakasubsob sa sahig. Nakita nila na ang isa ay si Baltasar. Siya ang nagpanggap sa harap ni Tata Pepe. Nagpanggap siya na isang investigador ng Manila Police. At ang isa ay isang matandang lalaki na kulubot ang muka. Itinapat ni Tata Pepe ang imahe ng Birhen ng Lagrimas sa 2 nagkatawang tao na nasa sahig at hindi na gumagalaw pa. Alam niyang sila ay masasamang espiritu, kampo ng kalaban. At sa ilang saglit pa, ay tila nadarang sila sa apoy. At umusok bigla ang kanilang katawan at sa kabigla na lamang naglaho. Natuloy naman kinabukasan ang pagluwas ni Veronica sa Maynila. Nang sumunod na linggo, ay dumating sa kapilya ang mga taga-nayon upang buksan muli ang mga pinto nito at ilagak muli ang Birhen ng Lagrimas sa kanyang hantungan. Nilinis nila ang kapilya. Ibinalik ang mga ilaw at tiniyak nila na di na muling makababalik ang mga kalaban at magpapatuloy ang pagtatangkilik ng Birhen sa mga taga-nayon at nang sila ay magkaroon ng kaligtasan at kapayapaan. At kung wala mang pare na maninirahan sa kanilang nayon, ay may paring darating tuwing linggo upang magdiwang ng misa. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ang Panther Security Agency dyan po sa may San Simon, Pampanga. Shout out po sa inyo. Ang shout out po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shout out po, boss. Shout out din po sa family po ni Boss Val Dayot dyan po sa may Barangay Banban, Pequino, Calinog, Iloilo. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. And happy birthday din po kay Boss Joel Acosta. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, happy birthday po. Shoutout din po dyan sa may poblasyon Ilaya, Rizal. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shoutout din po kay Boss Augusto Villan. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout
Si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.